Ang babaeng nahuli sa pangangalunya. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangangalunya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya'y dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo?" Itinanong nila ito upang hanapan ng maipaparatang laban sa kanya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Pero paulit-ulit silang nagtanong. Kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo?" Sumagot ang babae, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala." Si Jesus ang ilaw ng mundo. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, "Ikaw lang naman ang nagpapatotoo tungkol sa sarili mo, kaya hindi ka paniniwalaan." Sumagot si Jesus, "Kahit na nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, ang sinasabi ko ay totoo, dahil alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit kayo, hindi ninyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa pamamaraan ng tao, pero ako ay hindi humahatol kanino man. Kung hahatol man ako ay tama ang hatol ko, dahil hindi ako humahatol ng mag-isa, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Hindi ba't nakasulat sa kautusan ninyo na kapag tugma ang patotoo ng dalawang saksi, nangangahulugang totoo ang kanilang sinasabi? Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin." Nagtanong ang mga Pariseo, "Nasaan ba ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi niyo ako kilala o ang aking ama. Kung kilalasanan niyo ako, makikilala niyo rin ang aking ama." Ang mga ito'y sinabi ni Jesus nang nangangaral siya sa templo, malapit sa lalagyan ng mga kaloob. Pero walang nagtangkang dumakip sa kanya dahil hindi pa dumarating ang oras niya. Si Jesus ay hindi tagamundo. Muling nagsalita si Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo, "Aalis ako at hahanapin niyo ako. Ngunit mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo, at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya? Ano ang ibig niyang sabihin na hindi tayo makakapunta sa pupuntahan niya? Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo'y makamundo, at ako'y makalangit. Kaya sinasabi kong mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo." "Bakit? Sino ka ba talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Hindi ba't noong una pa ay sinabi ko na sa inyo kung sino ako? Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wala akong ipinapahayag sa mga tao sa mundo maliban sa mga ipinapasabi ng nagsugo sa akin. At mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya." Hindi nila naintindihan na nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, "Kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. At malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking Ama. Lagi kong kasama ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako pababayaang mag-isa.
dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Jesus, marami sa kanila ang sumampalataya sa Kanya. Ang katotohanang nagpapalaya sa tao. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila kay Jesus, "Nagmula kami sa lahi ni Abraham, at kailanmay hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko sa aking ama. Ngunit ginagawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong ama." Sinabi ng mga tao, "Si Abraham ang aming ama." Sumagot si Jesus, "Kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. Ngunit tinatangka ninyo akong patayin, kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa niyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama." Sumagot sila kay Jesus, "Hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako, dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit ako, pawang katotohanan ng mga sinasabi ko. At ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig." Si Jesus at si Abraham. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Tama nga ang sinabi naming isa kang Samaritano at sinasaniban ng masamang espiritu." Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu. Pinararangalan ko lang ang aking ama. Ngunit ipinapahiya ninyo ako. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang ama ang naghahangad na parangalan ako ng mga tao. At siya ang makapagpapasya na tama ang mga sinasabi ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay." Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Sigurado na kami na sinasaniban ka nga ng demonyo. Si Abraham ay namatay at ganoon din ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay ang sinumang sumusunod sa aral mo? Mas dakila ka pa ba sa ama naming si Abraham? Kahit siya at ang mga propeta ay namatay, sino ka ba sa akala mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako lang ang magpaparangal sa sarili ko, wala itong saysay. Ngunit ang Ama na sinasabi niyong Diyos ninyo, ang siyang magpaparangal sa akin. Hindi niyo siya kilala, ngunit ako, kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong tulad ninyo. Ngunit kilala ko talaga siya, at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya." Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, "Wala ka pang 50 taon. Paano mo nasabing nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako."
Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo.